Kung nalaman mo na niloko ka ng kalibin mo, ng boyfriend mo, or ng asawa mo, huwag ka muna mag-scroll. Mahanig ka muna. Alam ko kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Walang kasing sakit. Pangalawa siya sa sakit kung paano ka manganak. Kung nagkaanak ka na, ang panganak daw kasi yung pinakamasakit na nararanasan nating mga babae. Pero pangalawa yung niloko tayo ng taong mahal natin. Alam ko kung gaano kasakit yan. Maraming nakaka-relate. Walang kapantay na sakit. Yung tipong pakiramdam mo sa mundong ito, biglang gumuho yung buhay mo, nawala ng direksyon yung buhay mo, parang wala nang saysay yung buhay mo kasi gawa ng niloko ka ng taong mahal mo. Tsaka yung, syempre, pag nalaman mo na niloko ka, tatanong mo agad sa sarili mo, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Binigay ko na ang lahat, pero bakit nagawa pa rin akong loohin? Pero gusto kong malinaw na sabihin sa'yo, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang panloloko. Ang panloloko ay desisyon at yung karelasyon mo ang pumili na lokohin ka. Kaya tama na, huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Okay? Ano nga ba yung dapat mong gawin? Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Huwag kang magpadala sa galit mo. Kundi, kailangan mong kumalma. Kailangan mong mag-relax. Yung utak, hindi yung magpabanjing-banjing, no? Marami kasi ibig sabihin ng relax. Pero hindi ka talaga makaka-relax sa ganyan sitwasyon kasi sobrang sakit niyan. Kung maaari lang, di mo na nalaman na niloko ka. Sino nga ba namang nangarap na lokohin ka, di ba? Sino bang nangarap, nasaktan ka? Lahat tayong gusto natin, till death do us part. Siya lang yung taong mahal natin. Tayo lang ang mahal niya. Ganun, di ba? Hindi natin hiniling na nasaktan tayo. Pero dumating na yung sitwasyon na yan. Kahit nagawa na natin lahat-lahat. Hindi natin pwedeng daanin lahat sa away. Kailangan natin kumalma. Pangalawa, ito yung isa sa pinaka mahirap na gagawin, yung kausapin siya ng mahinahon. Kasi pag nakita kasi natin yung taong mahal natin naniloko tayo, gusto natin bugbugin siya, saktan siya. Pero kung maaari lang, kumalma ka, makipag-usap ka ng ayos, tanungin mo sa kanya kung ano yung dahilan, ano yung pwede niyang gawin, kung tama na ba yung pambababae niya, kayong pamilya ang pipiliin, ikaw yung pipiliin, kung ano bang intention niya, kung aayusin pa ba niya yung relasyon ninyo. At tanungin mo siya ng maayos. Pipiliin ka, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, pipiliin ka ba niya, ayusin yung relasyon nyo, babalik yung tiwala mo sa gawa, papatunayan niya. Pero ito yung sinasabi ko sa iyo bilang babae, kung paulit-ulit kailang din niyang sinasaktan, gusto ko lang din sabihin sa iyo, hindi ka ipinanganak para saktan lang ng paulit-ulit. Hindi ka ipinanganak para lokohin ng paulit-ulit. Hindi ka ipinanganak para alasan ng karapatan bilang babae. At gusto kong sabihin sa'yo, ang paglayo ay hindi kahinaan. Ang paglayo ay isang uri ng katapangan. Unahin mo ang sarili mo. Unahin mo ang mental health mo. Kung may mga anak ka, unahin mo. Yung kapakanan nila, unahin mo. Huwag mong sirain ang sarili mo para lang sa taong nanloko sa'yo. Huwag mong saktan, huwag mong ikatwiran yung kaya niya, kaya ko rin. Bilang isang babae, lagi nating tandaan, tayo pa rin yung lugi kapag nagloko rin tayo. Kasi tayo yung katawan natin, emosyon natin, di ba? So, dapat kailangan nating maging matalino. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Lagi mong tandaan yan. Mahalaga ka, may halaga ka,
Kung nasaktan ka ngayon, darating ang tamang panahon, mawawala din yan. Deserve mo ang pagmamahal na tapat, deserve mo ang pagmamahal na malinaw, at deserve mo ang pagmamahal na hindi ka iiwan sa ere. Sa nararamdamang sakit ngayon, lilipas din yan, at mas magiging matatag ka pag pagdaanan mo na yun, nalampasan mo na yung sitwasyon na yan. At kung nakarelate ka sa video na to, pwede kang mag-like and share, at pwede ka rin mag-subscribe para sa mga darating nga, mga gagawin ko pang video, at marami pang kababayang mabigyan natin ng mga tips kung paano maka-move on. Thank you for watching!